itong Dare to be like Daniel. Ang text po natin ay sa Daniel 1:1-21. Thank you, Lord. Praise you, Lord, for what you are going to speak to us tonight, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. We receive it. We open our ears, our hearts, and minds, Lord, for what you are about to give us, Lord. Thank you, Lord, for the spiritual food that you have prepared for us tonight, Lord. In Jesus' name, amen. So nga po, sa verse 1 po, sabi po doon, in the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. Ito po, nung time na yon, ang Babylon po was the biggest city at that time. Pinakasikat din po na city ito. Kaya itong Babylon, si King Nebuchadnezzar, na-capture niya yung Jerusalem, city of Jerusalem. Iyon naman po ay dahil po ang mga Israelites nung time na yon ay naging pasaway kay Lord. Hindi sila nakinig sa mga panuntunan ng Diyos, mga warnings ni Lord na kung hindi sila susunod sa mga isinulat ng Diyos na dapat nilang gawin, sila ay masasakop ng ibang mga city o bayan, sila ay masasakop. Kaya naman kahit for 500 years nagtiyaga ang Diyos sa kanila, nagpasensya, hindi pa sila pinatawan ng ito nga, ng verdict na to na maging captive for 500 years. Pero kailangan ng gawin ng Diyos ang justice. Kaya naman sa chapter na ito, Daniel 1 verse 1, makikita nga natin na natupad na nga yung mga warnings ng Lord sa mga na hindi sila ay, dahil hindi sila sumusunod, sila nga ay magiging captive. That's why it should have been no surprise to the Jewish nation when Nebuchadnezzar came and besieged Jerusalem. Hindi na nga sila magugulat dahil 500 years na paulit-ulit sinasabi, yung mga prophets pinadadala ng Diyos para warningan sila na malapit na yung paghuhukom ng Diyos sa kanila, na sila ay magiging takop na ng ibang bayan. Kaya ayun, nangyari na nga. They've been warned, kaya hindi na dapat sila nagulat nung time na yon na sila ay nasakop nga ni King Nebuchadnezzar ng Babylon. At sa verse 2, makikita po natin, sabi doon, and the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his, yun nga, si King kay Nebuchadnezzar's hand with some of the articles of the house of God, which he carried into the land of Shinar to the house of his God. And he brought the articles into the treasure of house of his God. Ito nga, nung panahon nung Daniel, panahon na ito, na sinulat ito, pag ang isang hari, na-capture niya yung isang bayan o isang city, pag pumasok na siya doon sa house of God, ano na to, malaking kahihiyan to sa bansa. Kasi ibig sabihin sobrang talo sa labanan nung kung sino man yung nakakuha ng articles of the house of God yung time na ito nga. Kasi parang sinasabi rin ni Nebuchadnezzar nung time na to, my God is better than your God. Kasi nasa akin na yung mga articles ng house of God nyo. Walang nagawa yung God nyo. Nakuha ko na. Kaya mas malakas, mas powerful ang God ko. Parang yun ang sinasabi dito. Yung sa ginawa na iyon ni Nebuchadnezzar sa Judah. The Lord gave Judah into the hands of the Babylonians for mainly two reasons. The first was Israel's idolatry. Kasi marami na silang mga Diyos-Diyosan. Si Baal, pinuworship na nila yung time na yun. Bagamat minawarningan sila ng mga propeta na idolatry, hindi kalugod-lugod sa Diyos, hindi sila nakinig. At ang pangalawang dahilan is their failure to observe the Sabbaths for the land. Kasi noon time na yon, may panukala ang Diyos sa salita ng Diyos sa Leviticus
25, 1 to 7, and 26, 2 to 35, na dapat yung land, kasi considered ni Lord na holy land yun, yung mga lupain, yung mga properties, yung mga farm ng Israelites doon sa Israel nga, holy yun. Kaya for 6 years, pwede silang magtanim. Pero on the 7th year, dapat ipapahinga nila yung lupa. Dapat may sabat yung land na yon. Hindi nakinig. Nagtanim pa rin sila, kaya iyon. Umabot na susukdulan yung disobedience ng mga Israelites. Kaya iyon nga, the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into the hands of Nebuchadnezzar. Kaya yun nga ang nangyari. This shows that God always settles accounts with those who refuse to respond to His warnings. 500 years po nagwa-warning ang Diyos, hindi nakinig. Kaya ito nasakop na nga sila ng taong labas ng hindi mananampalataya. Ito sa verse 3 to 4 naman po, sabi doon, then the king instructed Ashpenaz, the master of his eunuch, to bring some of the children of Israel and some of the king's descendants and some of the nobles, young men, in whom there was no blemish, but good-looking, gifted in all wisdom, possessing knowledge, and quick to understand, who had ability to serve in the king's palace, and whom they might teach the language and literature of the Chaldeans. Ito nga, pinag-utos ni Haring Nebuchadnezzar na pumili yung master of eunuchs ng mga Israelita na batang mga young Israelites na descendants ng king at mga noblemen na pwede nilang turuan at i-brainwash para maging tauhan din niya, mga opisyales din niya sa kanyang palasyo ng hari. At tuturuan din daw nila ng kanilang salita at mga literatures. Tapos sa verse 5 po makikita natin, the king appointed for them yung mga pinili na mga young potentials, yung na mga iti-training nila, yung Israelites na may dugong bughaw. Itong i-provide sa kanila ng hari. A daily provision of the king's delicacies, mga pagkain ng hari at saka mga inumin. And 3 years of training for them. Meron pang on-the-job training. 3 years. 3 taon. So that at the end of that time, they might serve before the king. Yung training na yon para i-prepare sila na maging mga opisyal ng hari. Kaya talagang malaking privilege to kasi yung pagkain ng hari, tapos yung training nila para sila magsilbi doon sa hari. Bale, meron na agad silang Privilege. katrabahuan. Benefit. Tapos mataas pa na sa hari pa, sa palasyo pa ng hari yung magiging trabaho nila. Kumbaga, yun yung number 1 na most coveted dun sa list ng ngayon sa panahon natin, sila yung nanalo na number 1 employer of the USA sa kanila naman of Babylon. Privilege, education, good food and drink, one of the most sought after jobs in the kingdom, kasi nga yan sila number 1 sila sa mga list ng most coveted employers of the world. Who could have a problem with that? Pero iisipin mo walang problema, pero makikita po natin sa succeeding verses na kay Daniel hindi siya masaya doon. Bakit? Pag-aaralan po natin. It wasn't captivity that tested Daniel's integrity. It was privilege. Bakit kaya na-test ang integrity ni Daniel dito sa mga pinagkakaloob na privilege ng hari na to? Daniel 1:6 verses 6 to 7, sabi doon, now from among those of the sons of Judah were Daniel, Hananiah, Misael, and Azariah. To them, the chief of the eunuchs gave names. Ito tong magkakaibigan, mga daw po ang age nila, mga 12 to 17. Mga teenagers daw po tong 4 na to na napili nung master of the eunuchs na i-training.
At pinagpapalitan yung pangalan nila. Ito pala, itong Shadrach, pangalan na, Abednego. na ito, ang pinalit nila para part din pala yon ng ng plan na ma-brainwash sila. Kasi yung mga pangalan nila may ibig sabihin sa Hebrew at related lahat doon sa in honor of God yung mga pangalan nila. Sa Daniel po, ang ibig sabihin daw po, God is my judge. Pinalitan nung Babylonians ng Belteshazzar, meaning Bel's prince. Bel's yung 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 yan, yung idol, yung other god yan, yung small g. Isa sa mga idolatry na god ng Babylonians, yung Bel's prince. Yun ang inonor nila, hindi na yung the only one god. Inalis nila. Hananaya, ang ibig sabihin, beloved by the Lord. Tinanggal nila, pinalitan Shadrach. Ang ibig sabihin naman nun, illumined by Sun God. Ayun na naman, Sun God. Hindi, tinanggal nila yung the Lord Almighty na name, tapos pinalitan nila ng idolatrous God, Sun God. Mishael, meaning who is as God. Pinalitan ng Meshach. Ang ibig sabihin pala ng Meshach, who is like Shak, which is some believe was a Babylonian goddess corresponding to Ishtar or Venus. Pinalitan na naman ng idolatrous goddess. At ang huli si Azariah, ang ibig sabihin nito sa mga Hudyo, the Lord is my help. Sa tunay na Diyos na yun, pinalitan na naman ng Babylonian name na Abednego, servant of Nego. Nego, another god yan, yung small god. Kasi maraming gods yung mga Babylonians, kung ano-ano. Not true God though, because we know there's only one God, the God of the Hebrews, the maker of heaven and earth. Going to Daniel 1:8. Sabi doon, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. Kasi nung panahon na yon, meron pong sa Biblia, sa Leviticus, may mga panukala po ang Diyos na anong mga dapat kainin ng mga Hebrews at anong dapat hindi kainin. Lahat ng mga pinapakain sa kanila, although king's delicacies yun, o special wine pa yon na doon lang sa palace siniserve, hindi sa ordinaryong tao, mga privileged people lang ang nakakatikim. Ayaw, i-defile ni Daniel yung sarili niya kahit nakapalit pa napakasarap na pagkain at inumin dahil mas mahalaga sa kanya ang ating Diyos. Daniel didn't argue with the education, the training program, and the future in the king's court. He did not complain when Ashpenaz named him Belteshazzar after a Chaldean god. Daniel drew the line where the scripture did. He wouldn't eat the king's food or drink the king's drink. Kasi nga po, those special food and drinks had been ritually dedicated to Babylon's false gods. What's more, eating food prepared to Babylonian standards was likely to put you in violation of God's law concerning unclean foods. Kasi po sa Leviticus 11, tsaka sa Leviticus 7:23 to 25, makikita po natin doon yung mga pagkain na hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos na hindi dapat kainin ng mga Hebrews. Kasi mga po yun, mga defiled na objects yun before the eyes of God. Sabi nga po dito sa Leviticus 7:23 to 25, speak to the children of Israel saying, you shall not eat any fat of ox or sheep or goat, and the fat of an animal that dies naturally, and the fat of what is torn by wild beasts may be used in any other way, but you shall by no means eat it, for whoever eats the fat of the animal, of which men offer an offering made by fire to the Lord, the person who eats it shall be cut off from his people. Kaya yung mga nasusulat po sa Biblia, alam na ni Daniel nung time na yon na
dapat niyang sundin, dapat niyang tuparin sa kanyang buhay. Kaya naman dito makikita natin, he purposed, sa verse 8, he purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Talaga pong isinapuso niya, tinaga niya sa bato na pinangako niya na talagang hindi niya kakainin yung mga pagkain na yon kasi unclean yun before the eyes of God, kaya ayaw niyang masaktan ng Diyos, kaya hindi niya kakainin. Daniel's obedience and faith in God was tested during prosperity. Prosperity kasi kahit na privilege siya, nandun siya sa King's Palace, masarap ang mga pagkain na inihain, hindi niya pinagpalit yun. Kailangan pa rin niyang mag-obey kay God at ipagpatuloy yung faith niya. Sa verse 5 nga, and the king appointed for them a daily provision of the king's delicacies and of the wine which he drank. Even in prosperity, our faith and obedience to God can still be tested, not just in times of trials, persecutions, and sufferings. Akala po ng mga ibang tao sa trials and persecution and sufferings, difficulties lang natitest yung faith natin, pero hindi po. Pati po sa panahon na tayo ay prosperous, maaari ding matest yung faith natin. Kaya kailangan matibay ang pagkakaalam natin sa mga salita ng Diyos para alam natin kung anong dapat na hindi natin ginagawa at anong dapat na ginagawa natin sa ating mga buhay para hindi po natin na-disobey ang Lord intentionally or unintentionally, dahil matibay po ang kapit natin at pagkakaalam sa salita ng Diyos. Obey and trust God at all times. Hindi lang po difficult times, kundi din po sa lahat ng oras, maging sa time ng privilege. Just katulad ni Daniel. Daniel's decision constitutes a basic part of genuine integrity and the uncompromising life. Kailangan po alam natin yung scripture para alam natin kung kailan dapat madraw yung line. If the truth of God's word opposes the world's wisdom on a certain issue, you must align yourself with God's word. Alam naman po natin to. Dito sa mundo, marami pong ngayon politically incorrect na yung mga words, katulad nga po nung male-female. Ngayon, ginagawa ng unisex na lahat. Hindi na ginagamit po yun. Alam naman natin, hindi po daw dapat tayo, kung ano yung sinabi ng word, God created man and woman, yun lang po ang tatayuan natin. If trends, fashion, and culture of the world around you compromises God's word, you must align yourself with God's word. Ang example ko po dito, yung sa work namin. Kasi sa work namin, bawat po salita nila, laging may F word. Nagugulat ka, nagkukwentuhan lang, may F word na. Tapos, isang beses po, kinausap ako ng Diyos. Kasi sabi ng boss ko, may sinabi yung boss ko, tama yung ginawa mo. Tapos, sasabihin ko sana, kasi sa ating pong mga Kristiyano, di ba, normal lang po masasabi, ay, praise the Lord, thank you Jesus. Tapos pinigilan ko po yung sarili ko, pero yung Holy Spirit sinabi po sa akin, bakit mo pipigilan yung sarili mo? Dapat, di ba sabi sa Psalm na, from the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. So praise the Lord. Sabihin mo, kaya po sinabi ko, dahil sinabing kahit na parang nahihiya ako, parang sinabi ng Diyos sa akin, sabihin mo, praise the Lord. Kaya po every time na magagandang nangyayari sa office, yun na po ang ginagawa ko para po sumunod lang po sa Panginoon kahit parang nakakahiya o kaya baka ma-persecute. Pero yun po ang sinasabi sa akin ng Diyos, kaya yun po ang ginagawa ko. Kaya pag may magandang nagagawa, katulad nga po yung kwento ko yung sa asawa ko, tapos kinumusta nila yung asawa ko na wala na sa ospital ka, kung ganun, praise the Lord. Kaya, amen, nag-amen na po yung isa. Kaya parang na sila, na i-influence na rin po sila sa pagpapasalamat sa Diyos. Hindi na lang po puro
Kung sila nga po, ang sinabi rin ng Holy Spirit sa akin, kung sila nga po hindi nahihiya ng magmumura, pinupuri nila yung kalaban, ikaw, buhay ang Diyos mo, makapangyarihan Diyos, napakabuti niya sa buhay mo, hindi mo ba siya pupurihin sa harap ng iba? Kaya dapat lang siyang purihin. Kaya yun po ang ginagawa ko ngayon sa office namin. Sa verse 9 naman po, now God had brought Daniel into the favor and goodwill of the chief of the eunuchs. Siguro po meron din po sa ating lahat na gustong ipagawa ang Diyos na kakaiba rin. Para lang po maipakilala din po natin siya sa iba. Bahala na po kayong sumunod sa Holy Spirit kung ano man po yon. At tutulungan din po tayo ng Holy Spirit na magkaroon ng lakas ng loob na magawa iyon at siya rin po ang magproprotect sa ating katulad ng mangyayari dito kay Daniel. Now, sa verse 9 po, now God had brought Daniel into favor and goodwill of the chief of the eunuchs. Ito po isang blessings po ng Panginoon. Pag tayo po susunod at talagang i-commit natin yung puso natin, isip natin sa pagsunod sa Kanya, siya po ang mag-iingat sa atin. Kaya naman po si Daniel, nagkaroon siya ng favor and goodwill to the chief of eunuchs. Unashamed boldness and real integrity. Kung ito po, kung iisipin po, nag-request po kasi si Daniel doon sa chief of the eunuchs na ibahin yung pagkain nila kasi para sa kanila nga meron silang dapat kainin at hindi dapat kainin. Kaya lang po yung chief of the eunuchs natakot at hindi niya napagbigyan. Sa verse 10 nga po, and the chief of the eunuchs said to Daniel, I fear my lord the king who has appointed your food and drink. For why should he see your faces looking worse than the young men who are your age? Then you would endanger my head before the king. Ito nga po yung chief of the eunuchs, ayaw niyang pagbigyan si Daniel sa request niya na wag silang pakainin nung mga king's delicacies and drinks kasi nga po na-offer yun dun sa mga Babylonian gods. Ayaw niyang ma-defile yung sarili niya. Pero hindi siya pinagbigyan nitong chief of the eunuchs. Gayunpaman, may power yung chief of the eunuchs na i-report siya dun sa king na ayaw sumunod ni Daniel sa pag-uutos ng hari. Di ba po yung time na yun, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Magiging ulo mo ang katapat ng pag binali mo yung utos ng hari. Pero ito pong eunuchs, hindi niya ni-report si Daniel. Kasi nga po, God brought Daniel into the favor and goodwill of the chief of the eunuchs. Kaya nga po, ito, yung favor yun ng Lord na hindi ni-report ng chief of the eunuchs yung request ni Daniel na wag sumunod sa hari. Ito, yung ginawa ni Daniel na yun, makikita din po natin yung tunay na integrity doon kasi pwede naman na yung boldness kasi una niyang nilapitan yung pinakamataas chief of the eunuchs. Hindi siya nahiya na lapitan yon kasi alam niya na yun ang may power dahil yun ang nag-utos dun sa steward na bigyan sila ng pagkain ayon sa hari, sa pag-uutos ng hari. Tapos pwede namang hindi na lumapit si Daniel dun sa chief of the eunuchs. Pwede naman na tatanggapin niya pero sa likod ng eunuchs itatapon niya na lang pag wala nang nakakakita. Diba po pwede niyang gawin yan pero hindi niya ginawa dahil meron siyang integrity. Yung makukonsensya siya na para siyang nagsisinungaling na gagawin niya yun na sa harap kunwari kakainin niya pero yung pala tinatapon niya pag hindi na nakatingin. Pwede rin naman na magtanim siya ng sarili niyang vegetable garden para hindi na siya kakainin nun. Yun na lang kakainin niya. Pero hindi niya ginawa yun. Sa halip, ang ginawa niya, he sought permission from the commander of the officials that he might not defile himself. Bali, very bold siya na sabihin kung
yung request na yon. Yun nga, nung ni-request niya, natakot naman yung eunuchs. Pero kahit natakot yung eunuchs na i-grant yung request, hindi naman sila ni-report sa hari na maaring maging katumbas ng kamatayan yung pag nalaman ng hari na hindi sila sumunod. In his boldness, Daniel did not hesitate to go right to the top. But when Ashpenaz, si Ashpenaz nga, yung chief of the eunuchs, feared the forfeiture of his head for granting the special menu, Daniel was undeterred. Hindi po na wala ng loob o na siraan ng loob si Daniel kahit hindi na-grant yung request niya. Sa halip, ang ginawa niya, he appealed to a lower ranking overseer who monitored him. Yun nga po, ito yung steward. Makikita po natin sa verse 11. So Daniel said to the steward, whom the chief of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, please test your servants for 10 days, and let them give us vegetables to eat and water to drink. Then let our appearance be examined before you, and the appearance of the young men who eat the portion of the king's delicacies, and as you see fit. So deal with your servants. So he consented with them in this matter. Yun nga po sa steward, nag-request siya na vegetables lang ang ibigay sa kanila at saka tubig. At makikita niya, sabi niya, i-test mo kami within 10 days. Kung mangangayayat kami, kung papangit kami, o kaya kung magkakasakit kami dahil hindi namin kinain yung king's delicacies bagkus yung vegetables, mga gulay at tubig lang ang ininom namin. At pumayag nga itong steward dahil hindi na nagpatibag nung una si Daniel sa chief of the eunuchs. At dito naman lumapit at grinant nga sa kanila yon. At makikita nga natin yung blessing dahil sa ginawa ni Daniel na buong buo siya na gustong sumunod sa Panginoon. Verse 15 to 17, and at the end of the 10 days, their features appeared better and fatter in flesh than all the young men who ate the portion of the king's delicacies. Ito, yung takot nung steward of the eunuchs na baka mangayayat sila o magkasakit, hindi napawi yon kasi ito nga, they look better and fatter kaysa yung mga kumain ng portion ng mga king's delicacies. Sa verse 16, thus the steward took away their portion of delicacies and the wine that they were to drink and gave them vegetables. Kaya iyon, tuloy-tuloy na vegetables na lang binigay na sa kanila. Kaya hindi na sila ma-defiled noon kasi hindi na offered sa mga Diyos-Diyosan yung ipapakain sa kanila. Verse 17, as for these 4 young men, God gave them knowledge and skill in all literature and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. Ito po ang blessing nung kanilang pagsunod. Para hindi sila ma-defile ng pagkain, binigyan sila ng Diyos ng karunungan, ng knowledge and skill sa lahat ng literature and wisdom. At bukod pa doon si Daniel, binagyan din ng ability to understand in all visions and dreams. Kaya sa mga succeeding chapters, makikita naman natin na in-interpret niya yung King Nebuchadnezzar's dream. Dreams. Verse 18, pagpapatuloy ng blessings ni Lord dahil sa pagsunod nila. Now at the end of the days, when the king had said that they should be brought in, the chief of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar. Ayun na nga, nung matapos na yung training nila, after 3 years, present na sila sa King Nebuchadnezzar. Then the king interviewed them, and among them all none was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Yun ang blessing. Stand out sila sa lahat. Wala silang katapat. Bilinis sila ni Lord na silang pinakamatalino sa lahat. Kaya naman, they serve before the king. Napili sila na magpatuloy na mag-serve sa hari. And in all matters of wisdom and understanding about which the king examined them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers who were in all his realms. Biro mo,
mga teenagers 10 times better kaysa dun sa mga experienced na magicians and astrologers sa katalinuhan. Thus Daniel continued until the first year of King Cyrus. Hanggat mamatay na si King Nebuchadnezzar, nandun pa rin si nagsisilbi sa kings of as king official si Daniel. Napalitan na si Nebuchadnezzar, naging si King Cyrus. Nandun pa rin si Daniel. Kaya yun ang blessing ni Lord sa mga sumusunod sa kanya. Kaya yun po ang challenge sa atin, how to be like Daniel. In summary, let the word of God dwell in you richly. Alam ni Daniel po sa verse 8 kung ano mga word of God na dapat niyang tayuan. Yung sa Leviticus 11 nga po at saka sa 7 tungkol sa pagkain. Yun naman po ang sinunod niya. Purpose in your heart to obey God no matter what the cost. Yun po. It can cost his life pero dahil binuo niya na sa puso niya na siya susunod sa Diyos kahit na ano pa pong maging cost, whether mapugutan siya ng ulo, he was willing to take the risk. Pero alam naman po natin na proteksyonan naman siya ni Lord. Be bold and unashamed to stand up for God's word. Makikita rin po yan sa verse 8. Be persistent and don't give up easily. Verses 11 to 14. Yun nga po. Na-deny siya first time ng chief of the eunuchs. Pero po yung steward, yung sumunod na may power, binigyan na po siya. Nag-grant na po yung request niya na wag nilang kainin yung king's delicacies and drink. Kaya naman po, wag tayong mag-give up easily kung meron tayong ginagawa na yung resulta hindi yung gusto natin, patuloy lang po natin gawin yung dapat ayon sa salita ng Diyos at tutupad din po ang pangako niya patungkol doon sa kanyang salita. At last po, remember God fulfills His word. Yun nga po, yung word niya, warnings niya na magiging captive yung mga Israelites, natupad po. And rewards obedience to His word. Yan po, ang God rewards obedience to His word. Makikita po natin yung blessings sa verses 15 to 21. Kaya praise be to God po for His challenge to us to be like Daniel, dare to be like Daniel. By the grace of God and the power of the Holy Spirit, we can all be like Daniel. Ngayon po sa mundo nating ginagalawan ngayon, kailangan po ng mga Daniel sa lahat ng area ng ating community. Kasi po, too much compromise and evil around us. For the days are evil, sabi nga po, in the last days, and we are living in the last days of the last days. Kaya naman po, let's be like Daniel, uncompromising so we can influence. Katulad po ni Daniel na influence niya yung eunuch, yung steward, at saka po makikita po natin kung babasahin natin yung mga susunod na chapter sa Daniel na influence niya, pati hari na influence niya si King Nebuchadnezzar. Kaya po tayo rin po, God will put us in places where we can influence people, maybe not just ordinary people, but even the king. king, the one in power. Yeah. Amen. Praise the Lord. Yun lang. Doon na po tayo magtatapos.